yan dahil sobrang dami nga ang naging bunga ng aming pakwan. Pinitas na nga namin ito nung nakaraang araw, kaya tara samahan nyo ko, ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang mga ginawa namin sa pagpitas nito. Hello mga bishi! Ito na nga ang araw na aking pinakahihintay. Pipitasin na kasi namin yung aming itinanim na pakwan. 2 buwan at 9 na araw nga ang aming hinintay bago mapitas ito. Tignan nyo naman mga bishi, sobrang lalaki ng kanyang mga bunga. Sa mga hindi pa nga po nakakaalam, dito po sa aming barangay Santa Brigida, Mansalay Oriental, Mindoro, marami ang nagtatanim noon ng pakwan. Dahil dati-rati naman wala kaming patubig galing sa niya, kaya naman ang kanilang mga tubigan sa halip na ipahinga ay tinataniman ng pakwan. Pero dahil nga mayroon ng patubig dito sa amin, kaunti lang talaga ang nagtanim ngayon. At isa na nga ako doon. First time ko nga lang din po itong ginawa, kaya naman nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kahit papaano kami talaga ay sinerte. Kahit nga hindi pa nagdadalawang buwan yung aming pakwan, ito nga ay natarahan na. Pag sinabing natarahan mga bishi, na presyohan na nga ito ng biyahero. 3 days bago nga ito pitasin, ito nga ay isasara. Sa proseso ng pagsara, ito ay didiligan ng abono at maghihintay ng 3 hanggang 5 araw bago pitasin. Araw-araw nga ito ay aming binibisita ni Sayon at ni Sia. At eto na nga mga bishi, dumating na nga ang araw ng pagpitas. Dahil nga wala naman akong idea sa mga ganito at first time ko nga lang mamuhunan dito, hindi ko alam na sobrang aga pala kapag magsisimula sila ng pamimitas. 7:30 na nga nung ako ay dumating. At eto nga yung mga pakwan, nakatumpok-tumpok na rin. Tumawag pa nga ako kay Kuya Raymond, tinanong ko kung mayroon ba kaming pakain, pero ang sabi niya sa akin, hindi ko na daw yun sagutin. Dahil nga yung mga taong namimitas at maghahakot ng pakwan ay ang biyahero na ang bahala dyan. Ang amin na nga lang gagawin ay pitasin at hakutin yung pakwan na aming ipinatira. Halimbawa, mayroon akong 8 kahon na tanim na pakwan, meron lang doong part na aking ipinatira para aming pangkain. Kaya po sa mga nagtatanong kung mayroon po ba akong ibinibenta, kung pwede daw ba silang manghingi, pasensya na po talaga mga bishi dahil kahit kami ay naubusan din. Kahit ako nga mismo ay nagulat dahil yung part pala na aming ipinatira ay kakaunti lamang ang bunga. Bago nga ako magpatuloy, gusto ko lamang pong i-shoutout itong aming bisitang foreigner na nanggaling pa ng Bataan. Hello nga po pala kay Miss Ruth Salonga Katapang at sa kanyang kabiyak. Ay dahil nga sila ay foreigner mga bishi, aba naman hindi ko pinalampas ang pagkakataon na mag-request sa kanya. Sabaga pwede niyang sabihin ng hello mga bishi, ganar. Buti na lang talaga at game na game talaga sila. Hello mga bishi! O diba, napakabongga. Kaya maraming salamat po talaga sa inyo Ma'am Ruth. Hindi naman sila masyadong nagtagal, nagpicture-picture nga lang sila dito at umalis din agad. Din talaga ang kasiyahan ko dahil biruin mo, pinisita nga ng isang foreigner itong aming tanim na pakwan. Katuruwa din ay. Itong aming pakwanan nga mga bishi ay mukha lang madamo, pero alam nyo ba na marami itong bunga? Katulad na lang itong aking nakita. Sobrang laki talaga ng bunga niya, kaya naman akin itong pipitasin, pero hindi ito mapapasa akin. Dahil sabi ko nga sa inyo mga bishi, itong aming pakwan ay hindi na sa amin, naibenta na namin ito doon sa biyahero. Kaya hanggang himas-himas na lang ako dito. Maikwento ko lang sa inyo mga bishi na dapat ang pitas pa nito ay sa Lunes. Kapag kasi magsasara ng pakwan, kalimitan talaga after 5 days pa bago siya pitasin. Ay ang kaso mga bishi, tuwing gabi dito sa amin ay umuulan, tapos buti na lang napitas na namin ito nung Sabado dahil pagpatak ng Linggo, grabe mga bishi, sobrang lakas talaga ng ulan nung gabi. Ay kapag ganito nakalalaki ang pakwan tapos naisara mo na, kumbaga ay naghihintay ka na lang itong mahinog. Bawal na bawal talaga na maulanan ito dahil ang tendency, uulan tapos bibiglang init, ay naku magpuputukan. Nung nakaraang taon nga, ako ay nag-vlog din sa isang pakwanan. Malalaki din yung pakwan pero siya nga ay nagputukan dahil nga sa tindi ng init ng araw. Buti na lang talaga itong mga bishi na agapan namin. F1 nga ang variety nitong aming tanim. At sa lahat nga ng variety ng pakwan, eto nga yung prone sa pagputok. Dahil ang balat nga nito ay malutong, yung tipong pag ginayat mo ng kutsilyo, tutunog. Sakto nga na itong katabi namin pakwanan ay pipitasin din ngayong araw. Tignan nyo mga bishi, parang mga buwan yung pakwan. Kitang-kita mo talaga ang bunga, hindi katulad dun sa amin na maraming damo, pero ito mga bishi, kitang-kita mo talaga yung mga bilog-bilog na pakwan. Alam nyo ba na kaya yan ganyan dahil binunot ang puno niyan bago pa siya putihin? Kasi sabi ko nga sa inyo mga bishi, ang pakwan ay hindi talaga pwede sa ulan. Kaya naman isang araw bago pitasin itong pakwan, binunot na nila yung pinakang puno para hindi na siya sumipsip ng tubig. Kaya nung ito na ipipitasin, yung kanya mga puno ay nagkandalanta na. Pero wag kayong mag-alala dahil yung mga yan ay goods na goods talaga. Bunga nga ng pakwan, hindi lahat ay malalaki. Tingnan nyo naman ito mga bishi, mayroon din namang mga maliliit. Ito yung mga hindi nag-grow. Ang mga pakwan ay maaaring maging
maliit dahil sa iba't ibang mga kadahilanan tulad ng klima, kondisyon ng lupa kung saan ito tumubo. O kaya naman halimbawa, 3 yung bunga ng isang puno, yung isa talaga doon maliit, yung 2 malaki, ganun. Habang busy nga yung mga tauhan ng biyahero sa pagpitas, kami naman ito busy din sa paghihiwalay ng aming mga pakwan. Ito nga yung aming kaparte sa pinatira namin na pakwan. Hindi kasi lahat aming ibinenta, mayroon kaming ipinatira na 3 pita. Hindi ko din magets kung ano yun, basta nung dumating nga ako mga bishi, nakapitas na yung aming ipinatira na pakwan. Ito nga, pinipili ko na nga yung mga malalaki. At dito nga mga bishi, 3 pa kaming maghahati, yung 2 nag-alaga, tapos ako. Kung titignan nyo, parang sobrang dami talaga nung aming ipinatira, pero alam nyo ba mga bishi, na maunti lang talaga siya? Ang nakakaloka, iilan lang talaga yung sobrang laki, tapos nga yung iba ay maliliit na, pero kahit ganun, matamis pa rin siya. Kaya naman po sa lahat ng humihingi sa akin ng pakwan, pasensya na po talaga kayo kung hindi po kayo lahat aking mabibigyan. Dahil sa totoo lang po talaga isang pirasong malaki lang ang sa akin ay natira, at ang karamihan nga ay maliliit na. Yun nga ipinamigay ko sa aming mga kapitbahay kasi kahit nandito nga kami sa lugar kung saan maraming tanim na pakwan, halos wala kaming natitikman. Dahil alam nyo ba mga bishi, ang presyo ng pakwan dito sa amin ay 40 per kilo. Kaya kahit kami mismo, hindi kami basta-basta makabili dahil nakakapanghinayang dahil sobrang mahal. Kaya gahingi talaga ako ng pasensya dun sa mga nag-chat sa akin na pahingi po, baka naman, pasensya na po talaga kayo mga bishi ha. Kapag po kasi nagpatira ako ng sobrang dami, madami din na mababawas doon sa presyo. Eh di, syempre doon ba tayo sa alam mo na, mindset ba, ganun? O eto na mga bishi, uti-uti na nga namin hinahakot yung aming mga pakwan. Dahil nga mayroong kanal na madadaanan, eto nga ay aming ipinagpapasapasahan. Katulong ko nga dyan ang aking napaka-supportive na tatay, walang iba kundi si Kuya Mio. Baskog nga kung tawagin, Mio naman sa amin. Kahit nga mag-aalas 9 pa lang ng umaga, itong mga nagpitas ay sobrang gutom na. Ako nga mismo ay hindi pa nag-uumagahan, kaya naman nung nakita ko yung kanilang ulam ay lechon, ay naku, sobra talaga akong natakam. Sana all talaga bishi, sana all. Shout out po muna sa lahat ng nagpitas ng pakwan, kahit hindi ko po kayo mga kakilala, ay talaga naman ako po ay sayang-saya dahil sobrang napakamasayahin yung lahat. Kuya Andong Manalo nga po palang nagtawag sa kanila, kamunti ko na makalimutan. Shout out sa'yo Kuya Andong. Habang kami nga ay naghihintay na mapitas lahat ng pakwan, eto nga't nagbukas kami ng isang piraso. Abay, tingnan nyo naman mga bishi, kahit maliit ay hinog na, at eto nga titikman ko na. Ay grabe mga bishi, matamis talaga siya. 2:00 na nga ng hapon at heto, sila ay nagkakamada na. Talagang mahirap kumita ng pera. Tignan nyo naman mga bishi, maghapon na silang nainitan pero hindi pa rin sila tapos. Kaya naman po sa lahat ng mga trabahador dyan, sobrang nakaka-amaze po kayo dahil talaga namang ang tsatsaganin nyo. Ang pinagkargahan nga ng pakwan ay itong wing van. Wing van, ano ba tawag dito? Wing van? Basta isang 10-wheeler siya mga bishi at hindi pa nga sila tapos sa paghakot. Tingnan nyo naman, sobrang dami ng bunga ng pakwan. Gusto ko nga pong i-shoutout ang isa sa taga-alaga ng aming pakwan. Walang iba kundi si Kuya Raymond at si Kuya RC. Grabe mga bishi, kapag tinitignan ko talaga itong bunga ng aming pakwan, sobra talaga ang pasalamat ko kay Lord. Dahil alam nyo po ba na hindi talaga biro ang aking pamumuhunan dito. Grabe talaga yung dasal namin ni Sayon tuwing gabi. Lalo na nung unang tanim namin mga bishi, umaambon-ambon nun tapos umuulan, tapos hindi lahat ng aking itinanim na punla ay nabuhay. Sa pagpupunla pa lang nito, sobrang struggle na talaga. At simula nga nung nagtanim kami, ay grabe na talaga yung pagdadasal namin ni Sayon gabi-gabi. Ay, kwento ko lang sa inyo mga bishi, na nung sinabihan ako na kung gusto ko daw bang mamuhunan dito sa pakwan, ako talaga ay nagdalawang isip. Kasi nga naiisip ko, hindi biro yung magagastos namin dito. Pero ang sabi nga ng aking asawa na si RJ Fabilitante, ay mamuhunan kami dito at ang gamitin nga namin ay yung pera ng mga bata dahil swerte nga daw yun. Diba mga bishi, nag-vlog ako na sobrang daming napamaskuhan ni Sayon at alam niyo po ba na yun talaga ang ginamit namin sa pagpapuhunan nitong pakwan? At hindi nga nagkamali ang aking asawa dahil sobrang swerte po talaga namin ngayon. First time ko nga lang mamuhunan pero grabe mga bishi, sobra talaga ang naging blessing nito. Bawat vlog ko nga sa pakwan na ikwento ko sa inyo, merong mga 1.4 million, 800,000, 400,000, pero dito sa amin mga bishi, hindi naman namin abot ang million, pero grabe po talaga. Sobrang pasalamat talaga ako kay Lord. Dahil nga yung aming ine-expect na kumita kami ng 10,000, 20,000, okay na kami doon, pero sobra pa yung ibinigay sa amin. Buti po talaga umabot yung aming pakwan bago magmahal na araw, dahil kapag ganun pala, sobrang mahal ng pakwan. Hindi nga din biro ang aking pinagdaanan, sobrang na-stress po talaga ako dito sa aming pakwan, kasi grabe kapag umulan lang ng konti, grabe na talaga yung aking dasal. Tapos kapag sobrang init naman, ay grabe din talaga yung aking dasal, kaya dapat talaga yung panahon balance lang. 3:00 na nga ng hapon, hindi pa rin natatapos sa paghakot, ganun po talaga kadami ang naging bunga ng aming pakwan. Swerte kami, at siguro swerte din yung naging biyahero namin, hindi ko na nga lang po papangalanan.
katotohanan. Kasi hindi nga po ako nakapagpaalam na kung pwede ko ba siyang i-vlog. Maraming salamat nga po pala sa inyo, sir, dahil talagang nagkasundo tayo sa presyo. At syempre, salamat po dahil kinuha niyo po yung pakwan namin. Sa akin pong pagkakaalam, itong mga pakwan na ito ay dadala sa Udjongan at sa Binyan. Alas 4 na nga ng hapon nung kami ay nagkabayaran at grabe mga bishi, yung kaba ko, yung saya ko. Sobrang salamat po talaga Panginoon sa biyayang ibinigay niyo sa amin. Sobrang laki nga ng blessing na ibinigay sa amin nitong pakwan. Kaya naman sa lahat na nakakapanood nito, sa susunod na taon, mamuhunan kayo sa pakwan. Anong malay nyo, swertihin din po kayo. Sobrang haba na nga nitong aking kwento. O paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating poong may kapal. Paalam!